Eto mula kay John Reps mga tol 'no, inakusahan ng China ang Pilipinas na gumagamit tayo ng external force 'no. Kasi nga wala naman tayong malakas na puwersa para ipantapat sa kanila. So ang ginagawa daw natin mga tol is, kumukuha tayo ng mga kaalyado, kaalyansa na malalakas at ginagamit natin yung puwersa nila para i-provoke ang China mga tol. So yun nga ang nangyayari mga tol 'no, nagagalit sila 'no. Sabi rito sa videong 'to na panonoorin natin, external force ng Pilipinas ikinagagalit ng China. China may panawagan sa atin mga tol. So ano to? Yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video mula rito kay John Reps mga kapatid. Huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, lalong-lalo na partikular dito sa West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Dahil sa mga pagbisita ng ilang mga lider at mga opisyal ng gobyerno ng ibang bansa sa Pilipinas, ay may mensahe ang China at may panawagan sa Pilipinas. Kaya't para malaman ang lahat ng yan, ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa pagbisita ng iba't ibang leader, which is normal naman talaga na nangyayari sa bansa at sa bansa, no? Bansa sa bansa. Nangyayari naman na bumibisita yung mga leader, nagkakaroon ng mga negotiation, nagkakaroon ng mga ties, di ba? Ay, bawal din sa kanila yon mga tol. Matapos bumisita ang Foreign Ministry ng German sa bansa kung saan nagpakita ito ng suporta sa Pilipinas at pagkabahala sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, ay sumagot naman ang China at sinabing wala umanong karapatan ang mga non-regional country na makialam sa anyay maritime dispute ng China at Pilipinas. So wala silang karapatan mag-alala? So wala silang karapatan mag-alala sa naninirahan tayo sa iisang mundo, 'di ba? Naninirahan tayo sa iisang planeta, 'di ba? At ang international law kabilang din sila doon. At nakikita nilang nilalabag ng China itong international law, 'di ba? At nananawagan sila na sana naman China, igalang naman ninyo yung UNCLOS. Igalang naman ninyo yung international law. Nag-aalala lang sila mga kapatid, 'di ba? Dagdag pa ng China, handa silang solusyonan ang mga isyu sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Naku! Pero matatanda ang ilang beses nang nakipag-usap ang Pilipinas sa China. Tama. At nangako naman itong aayusin. Pero tila hindi maayos kausap at China at nagpatuloy ang kanilang mga panghaharas. Gusto daw nila maayos o nangako silang aayusin itong issue to sa pamamagitan ng dialogo, pag-uusap mga tol. 'Di ba? Simple lang yan eh. Igalang ninyo yung arbitral ruling award mga tol. 'Di ba? Yun lang kailangan nila. Igalang ninyo na merong 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kasi iyang bagay na yan ang inalis nila sa atin. 'Di ba? Yang bagay na yan ang inaalis nila sa atin. Ayon sa UNCLOS, bawat bansa na nakapalibot dito sa South China Sea o yung sa karagatang yan, merong 200 nautical miles. Doon nagkakaroon ng sobra-sobra o overlapping sa ibang mga bansang kadikit, 'di ba? Pero mapag-uusapan 'yon. Hindi yung tipong napakalayo mo na China, pero umaabot ka pa hanggang dito. Bakit? Kasi yung 10-dash line mo, ginuhitan nyo, talagang kinuha ninyo yung kabuuan ng karagatan, 'di ba? At ayaw ninyong bigyan ang bawat bansang nandirito ng kanilang mga exclusive economic zone. Huwag na tayong tumalon pa sa ibang bansa, dito na lang tayo sa Pilipinas. Dahil nga doon sa 10-dash line nila mga tol, 'di ba? Kinukuha nila yung malaking bahagi ng West Philippine Sea. Kahit tayo merong 200 nautical miles, alimbawa pasok sa 200 nautical miles natin yung Ayungin Shoal, ayaw nilang kilalanin yun. 'Di ba? Inalis nila sa atin yung 200 nautical miles na yun. So paano natin mapag-uusapan yan sa maayos na usapan? Kung mga ganid sila, 'di ba? Kaloko. Ay nako. Pambubuli sa mga barko at mangingisda ng Pilipinas. Ayon sa Chinese Ministry of National Defense, lalala lamang ang tensyon at mababaliwala ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
Panawagan ng China sa Pilipinas, itigil na ang anyay speculative and adventurous mindset, pati Naku. umano ang irresponsabling hakbang ng Pilipinas na nagpapalaki sa sitwasyon. Naku. Giit naman ng Department of Foreign Affairs, ang mga maritime activity ng Pilipinas at Amerika sa bansa ay bahagi ng Mutual Defense Treaty ng mga bansa at Tama. pagpapalakas ng kanilang alyansa. Gumawa kasi ng pinagsanib na pagsasanay ang Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo at ito ay inaasahang susundan pa ng iba't ibang mga pagsasanay sa bansa at isa na nga dito ang Balikatan Exercise 2024. So ito tanong natin, no, sa mga pro-China. Paano to susolusyonan? No? Paano susolusyonan to? 'Di ba? Paano isusuko ng Pilipinas yung 200 nautical miles, tanggapin na lang natin sa China 'yon, ganun ba 'yon? 'Di ba? O so mga pro-China, baka may mga pro-China diyan, 'di ba? Paano? Maging ano na lang tayo sa kanila, magpakumbaba na lang tayo sa kanila, ibigay na lang natin lahat ng gusto nila, 'di ba? So paano 'yan? Yung West Philippine Sea, Scarborough Shoal, Spratly Island, Ayungin Shoal. Oo, meron pang mga pinagtatalunan diyan. May mga pinagtatalunan diyan. Pero balik tayo doon sa UNCLOS, 'di ba? Balik tayo doon sa 2016 Arbitral Ruling Award. Sino ba dapat ang masunod? Yung international law o yung China? Oh, kayo sumagot. China ba ang makapangyarihan sa buong Earth? At sila dapat ang kilalanin, yung claim dapat nila na inimbento lang naman nila noong 1947, yung claim nila na 9 dash line o 10 dash line, yun ba ang dapat kilalanin ng buong Earth? At balewala na yung UNCLOS na pumirma din naman sila, 'di ba? Pumirma din naman sila doon at pumayag sila doon sa mga kasunduan na yung mga bansang to dapat 12 nautical miles yan yung sinasabing teritoryo. Tapos 200 nautical miles at lahat ng nakapaloob doon sa 200 nautical miles pasok sa EEZ o yung Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o ng mga bansang yon na sila lang ang may karapatan doon, 'di ba? Pero lahat yon ayaw tanggapin ng China at inalis nila yon. Walang karapatan niya mga bansang yan sa 200 nautical miles na pinagsasabi ninyo, amin to. Meron kaming historical claim, historical rights. Di ba kalokohan yun mga tol? At sa ibang balita naman mga kabayan, nasa maayos na kalagayan ang 18 Pilipinong crew ng barkong St. Nicholas Good. matapos itong ma-hijack ng Iranian military gamit ang isang helicopter noong Huwebes. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hawak na ng Iranian government ang mga Pilipinong tripulante at naabisuhan din ang kanilang mga pamilya at patuloy na minomonitor ang kanilang lagay at nakikipag-ugnayan naman ang Department of Foreign Affairs para makauwi na sila. Ang pag-hijack ng mga sundalo ng Iran ay kanila daw umanong gante matapos kumpiskahin ng Amerika ang dating tanker na pagmamay-ari ng Iran. At yan muna ang mga Gantihan, no? Grabe talaga, lumalala na daigdig ngayon mga tol. No? Pero ang concern natin kasi dito talaga sa loob ng ating loob ng ating nasasakupan lang, no? Exclusive Economic Zone. So ang panawagan ng China mga tol ay itigil na daw ng Pilipinas yung ating mga speculative at adventurous mindset. Grabe, no? Grabe, matatawa ka na lang na maiinis eh. No? Ano? Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga pinagsasabi nila, no? Lahat na lang imbento eh, no? Katulad nung claim nila dito na 9 dash line, 10 dash line, imbento lang naman nila 'yon, 'di ba? Pero talagang pinapangatawanan nila mga tol. 'Di ba? So paano maaayos 'yan, 'di ba? Paano maaayos 'yan? Wala namang ginagawa ang Pilipinas kundi kinukuha lang naman natin ang ating karapatan. Ang problema ito lang mga tol. Ang gusto lang nila, meron lang tayo siguro 12 nautical miles na teritoryo. Yun lang ang atin. Pero yung 200 nautical miles na sinasabi ng UNCLOS, wala ang ganyan ng Pilipinas. Walang ganyan ng Malaysia, walang ganyan ng Vietnam. Walang ganyan ng Taiwan, no? China lang ang nagmamay-ari ng buong SES, yung South China Sea. No, China lang ang may ganyan, no? Matagal na namin kini-claim to, 1947 pa. Samantalang panahon pa ng mga Kastila, mga tol. 'Di ba? 1890 o plus o bago pa man dumating dito mga Kastila, 'di ba? 1815, nga ganyan. Meron na tayong mapa. At pasok na pasok sa mapa natin itong mga islang to. Oh, paano 'yan?
Kaso talagang ang gusto nila sila ang kilalanin ng daigdig, eh. 'Di ba? Sila ang the almighty China, mga tol. Patay tayo diyan, no? Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.